daming langaw! Ang baho! Nakakadiri! Problema ba ang hindi kaaya-ayang amoy na dala ng inyong basura? Narito na ang sagot. Enzumo, ang organic disinfectant odor control for industrial, commercial at household use. Iwas langaw. Iwas baho, iwas sakit. Patayin ang mikrobyo sa paligid sa paraang organic. Mag-Enzumo, ang organikong pamatay baho at mikrobyo. Mabaho? Mag-Enzumo! Grow, grow, grow! Uban sa Coffee Grow! Usa kini ka probiotic ang makatabang pag-ayo sa papadugang sa nutrisyon alang sa mga kahayupan. Ang pagtuon nga gihimo sa mga taga UP Los Baños nagpakita nga ang Coffee Grow nakapalambo gayon paghatag og mga eksaktong nutrisyon sa mga baboy o mga alagang manok. Ang mga naggamit ng Coffee Grow nakasinati komento sa pagtubo o pagtaas sa resistensya sa mga kahayupan batok sa mga sakit. Mutuo gayon ang imong kita sa Coffee Grow. Ikaw, nasulayan mo na ba ang Coffee Grow? Sinatiya ang mga benepisyo sa lactobacillus uban sa Coffee Grow Animal Food Supplement. Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may tinig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Ang oras sa Bantay Radio ug sa tibuok kapupud ang Pilipinhon alas 8:02 sa kabuntagon. Newsline. Kini mo sa ka radio magazine program nga magatod sa labing labas nga mga balita, makigdugtong sa tinubdan sa mga balita ug mapasabot sa labing dagko nga mga isyu nga naglambigit sa katawhan. Newsline. Dinhi sa Bantay Radio, ang inyong kauban sa kalambuan. Newsline. Mga igalamay nga adlaw, kumusta? Welcome sa Line Usab nga episode sa atong programang Newsline. Inyo ning makita ug madungog pinagi sa Bantay Radio Cebu Facebook Live. Madungog sa ta pinagi sa South Radio Karkar sa 102.9 FM Karkar Cebu. Ug mahimo sad nga ma-access ta pinagi sa atong YouTube channel, ang Bantay Radio Cebu YouTube. Adlaw na sab nga Lunes, unang adlaw sa ating trabaho man sa atong weekend vacation. Amubo nga pahuway sa tapos sa semana kay galaan. Daghantag mga balita. Daghantag mga balita nga isgutan karong buntaga mga higala nining atong usa ka oras nga radio magazine program. Sa dili pa ko maghisgot og bisag unsa dunay tay breaking news. Dunay kusog kay linog nga mitayog dito sa Mindanao. Ang kusog kay linog nga mitayog sa Mindanao kay galaan ang gihimong reference point o kinadul-an nga dapit mao ang Pulumulok, South Cotabato. Kusog-kusog ni linuga, devastating ni. Wa pa ta makadungog og feedback unsa ka intay damage o kadaot nga nahiaguman sa mga tao nga apektado sa linog. Apan tulo ka mga nasod diha man ni sa dagat mga higala ang epicenter niini, ilawom sa dagat. Apan tulo ka mga countries, tulo ka mga nasod ang affected niini. O kini mao ang Pilipinas, Malaysia ug Indonesia. Kusog-kusog kay 7.8. Kaniadto doon naman tayo mga 6, magnitude 6 kapin. Katong dito sa norte, 6.9 to. Devastating naman ka ito. Dako naman itong kadaot.
Hinaut untang dili lang kaayo grabe ang kadaot sa kabtangan ug kun hinaut unta nga kun naa man gani simba ko lang nay nakalas nga kinabuhi dili lang unta kaayo grabe. Basta kay dunay magnitude 7.8 nga linog ako ning gi-verify sa Weather Bureau mga higala. Dili Weather Bureau kundi sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology kun PhilVolcs. Kapan murag congested kaayo ang linya, tingali daghan kaayo sad ang ni click sa PhilVolcs. Munang lisod kaayo ang pagsud. Karon taw-taw ato ning verify. I'm sure doon ay mga aftershocks nga nabati kay ingon ini kakusog nani mga kusog-kusog sad nga aftershocks. Karong adlaw ay mga higala mo ay pagbalik, schedule pagbalik sa klase para na ni sa school year 2026-2027. Unya agig pagpangandam ang Philippine National Police mi katag kun mi-deploy sa dili mo menos 55,000 ka mga sakop sa kapulisan aron pag siguro aron pag sigurong luwas ang kahimtang sa nagkalain-lain nga mga premises sa atong mga eskwelahan, both public and private. Masiguro ang kaluwasan sa mga bata, sa mga estudyante, ug ingon man sa mga magtutudlo. So, mauna mga higala ang itong mapaabot karon. Expected sad nga sa nagkalain-lain nga mga karsada, mas hugot o mas huot ang traffic kaysa nangaging pipila ka mga semana nga atol sa summer vacation. Karon ni nadugangan manggod ang mga commuters tungod kay namay daghang mga estudyante plus pa ang tingali maghatod sa mga estudyante labi na niadtong mga gagmay pa kaing mga bata nga dili pa mahimog sila na lang ang muadto sa mga eskwelahan. So muna karon mo ay officialmente nga gi-anunsyo sa sayupa sa DepEd nga pagbalik na sa klase, pagsugod na sa school year 2026-2027. Sa tibok Pilipinas, gibanabana nga dunay mga 26,000 ka mga tinunan gikan na sa mga gagmay pa, mga lower grades hangtod na sa kolehiyo. Nya apil na nini ang both public ug private schools. Dinhi sa Sugbo ug sa Central Visayas region expected nga dunay mga 1.8 to 2 million students nga mobalik na ron sa nagkalain-lain nga mga eskwelahan. Sa syudad sa Sugbo mga higala mga 180 to 200,000 ang mga estudyante apan ang problema gyud ato na ning gihisgutan ni atong miaging semana ang problema ang kakuwang sa mga classrooms. Kay bisan og dako kaayo ang budget sa Department of Education. Apan wa pa makapatukod bisag usa na lang ka classroom. Nining tungura tunga-tunga na lang sa tuig 2026. Budget na para sa tuig 2026. Ang atong regional office sa Department of Education mingon naghuwat na lang sila sa listahan unsay unang ipatuman asang dapita ang unahon sa pagpatukod. Naay budget, naay kwarta. Nagpundo lang una ng kwartaha kay wa pa man. Wa pa man ang pagpatuman ini. So marag inefficient ang pagpatuman ini mga higala. Ang Department of Education nga karon ubos sa pagdumala ni DepEd Secretary Sani Angara. Samtang karong adlaw sa mga higala gikataho nga dunay grupo sa mga maestro ug maestra sa mga publikong eskwelahan nga gikatakda nga mag-rally dito sa duol sa Malacañang adto ni sa Mindiola Bridge kay dili naman sila makapadayon pag adto gyud sa duol gyud kaayo sa palasyo apan kini duol-duol na ni sa Malacañang no ang Mindiola Bridge ug ingong tugutan ra sila nga magprotesta dito unsa may ilang mga yangungo ang mga magtutudlo nga sakop sa Teachers Dignity Coalition mangayo og 15,000 pesos across the board nga usbaw sa ilang sweldo kada buwan.
pila na may entry level sa mga maestra ron, mga 30,000 tingali, no? Thereabouts. 30,000 pesos ang buwan gusto nilang punan ni 15. Tungod kay mahal na kaay mga palitunon, grabe ang inflation. Ang buti pasabot niya ng inflation sa yanong pagkasulti mga higala mao nga barato na kayo ang atong kwarta. Example niya na, kaniadto tuog doon na kay 1,000 pesos, imong dalhon dito sa grocery store o dito sa merkado, daghan kang mapalit, karon jutay na lang kay kag mapalit sa imong 1,000 pesos. So dili na nadako. Dili na nadako ang 1,000 pesos ni ining panahona. Unsa pa kahay kahimtang sad sa mga wagyo income. Kadto mga wagyo trabaho, way negosyo, magsalig lang, no? Magsalig lang sa sakop sa ilang pamilya nga tingali maoy nang ginabuhi o dunay income. Pero kana kung magsalig ta lisod magkaina, no? Kay magagad lang ta kun hamugaway sad ang pagkabutang ni atong gisaligan. How about kung naglisod po to siya? Nagpingit po. So mo ni ang kahimtang mga higala nangayo og 15,000 pesos across the board nga usbaw sa sweldo ang mga magtutudlo. O kini ilang ipalanog ang ilahang protesta pinagi sa usa ka rally o demonstration duol gyud sa Malacañang. Karon sang adlaw mga higala, ang Senate Blue Ribbon Committee nga gipanguluhan ni Senator Erwin Tulfo magpahigayon og hearing. Doon ay hearing ang Senate Blue Ribbon Committee nga gipanguluhan ni Senator Erwin Tulfo. Karong adlaw. Basta doon na gani hearing ngayon niya na, sagad buntag ni magsugod. Unya, ang mga giimbitar nila, kantong mga sakop sa, hingan lang na kong kausa lang kay nihangyo ang Armed Forces of the Philippines nga di na kuno ningan lan og mga ex-Marines. Kaya murag mauwaw sila ba? Kanang Marines kung sakop na sa armadong kusog, sakop na sa Navy, o niya ang Navy, sakop sa armadong kusog, elite force na sa Philippine Navy, ang Philippine Marines mga higala. O niya, kadtong mga ni-testify sa pagpahigayon o niadtong miaging semana sa laing Senate Blue Ribbon Committee, kining Senate Blue Ribbon Committee nga gipanguluhan ni Senator Pia Cayetano. Unya, apil sad nga nangulo ni ini kay Vice Chair niya si Senador Rodante Marcoleta. Sila minoriya na ron sila sa Senado. Kay jutay naman lang sila, napu na lang gani. Unya, ang ilang kaatbang block, 12. So di gid mahitabo nga sila ay mayorya kay napu raman sila. 12 ring pikas. Di adiri ang grupo ni Senador Erwin Tulfo nga mao'y mangulo rong adlaw sa Senate Blue Ribbon Committee hearing or investigation. Imitar nila tong mga gitawag na lang ni dili Marines kundi Maleta Boys kay ang ilahang giingon nga sa panahon nga sila nagtrabaho pa ni kanhi Congressman Saldico ni adtong panahon nga si Saldico maupay House Appropriations Committee wa pa siya mo layas ug magtago-tago gumikan ining iyang giatubang mga kaso dugtong sa flood control anomaly. Miingon ning mga Marines nga gipanguluhan o gigiyahan ni Attorney Levito Baligod nga gisugo sila pagpahatod og mali-maleta nga mga kwarta paingon sa nagkalain-lain nga mga opisyal, mga kickback tong kwartaha gikan sa flood control projects. Dinadaghan kay silang mga ngan nga gilambigit. Wanang kining lain nga Blue Ribbon Committee mga higalang gipanguluhan ni Senador Erwin Tulfo mag-hearing sa drone. Human atong hearing sa Senate Blue Ribbon Committee nila ni Pia Cayetano og ni Rodante Marcoleta. Namahayag man to dito ang mga Maleta Boys. Gipatawag sa ni sila karon sa Senate Blue Ribbon Committee nga gipanguluhan ni Erwin Tulfo og kadtong mga
opisyal nga gipanghinganlan nga nakadawat sa mga maleta sama pa ng lita ni Congresswoman Laila de Lima, nila ni Jinky Luestro, nila ni Terry Ridon. Apil na gitangali to si Kuan, kato si Congressman Pepito Alvarez sa Palawan. Kinsa nahinganlan sad nga nakadawat kunog maleta. So, ingon ni ana ka interesting ang mga panghitabo rong adlaw mga higala ato ning obserbahan. Mupadayon ko sa atong tulumanon newsline pansadili pa mga pahinumdum una gikan sa atong tigpasiugda. Newsline. Alang sa imong mga manok panabo, ani ana ang imong gikinahanglan. Lactovet, 100% organic, 100% probiotic, zero antibiotic. Parako, epektibo nga pangontra sa mga sakit-sakit. Garantisado nga ligon og abtik ang imong mga manok panabo. Mao ginakaluwas sa akong mga manok, healthy na kayo, gani makita naman gikan sa mga piso, sa akong mga stag. Kung gusto gyud Lactobit, maura gyud na nakaayo sa ako ang mga manok. Sa Lactovet, sure winner ka. Digid sayon ang pagpananom. Ato kining himuong sayon uban sa Lucky Plant. Ang mismong paggamit og inorganic fertilizers mahal na kaayo ug makadaot pa kini sa inyong palawas o palibot. Base sa pagtuon, nagpakita nga ang mga mahigalaong microorganism sa lactoplant magka-half-size magtubo sa tanom sa natural nga pamaagi. Muabot sa 50% ang imong matigom sa gastuhanan sa papatubo ug paglipay sa 40% nga tubo sa imong maani uban sa lactoplant. Ikaw, nasulayan mo na ba ang lactoplant? Sinatia ang mga benepisyo sa lactobacillus uban sa lactoplant. Ensumo Plus, organic kapang patay sa kagaw ug magwagtang sa kabaho diha sa atong mga industriya, opisina ug panimahe. Santaon ang baho. Patyon ang kagaw nga mo'y hinungdan sa mga sakit. Dili makadaot sa tao, hayop ug sa mga kinabuhi nga naa sa dagat. Hinginlan ang langaw, lamok, pulgas ug uban pang mga insekto nga nagdagkagaw. Mahigalawon sa kalikupan, makatarunganon ang presyo. Insumo Plus is a one breakthrough product in waste odor control. Another quality product of Lactobiotics Worldwide Corporation. Ani ana ang produkto nga makatabang sa atong kalikupan. Insumo Plus! Insumo Plus, muwagtang sa grabe nga baho. Epektibo pagwagtang sa mga sakit nga gikan sa mga bakterya. Dili makadaot sa tao ug kahayupan. Makawagtang sa mga langaw ug lamok. Barato ug makadaginot ka. Dili makadaot sa kalikupan. Insumo, maggamit usab sa paglimpyo sa tubig, paglimpyo sa mga basura, pagwagtang sa baho. Insumo Plus, a quality product of Lactobiotics Worldwide Corporation. Lactovet, probiotic growth enhancer for animal nutrition. Napabatudan nga epektibo kaayong igsasagol sa lawog sa baboy, baka, manok ug uban pang kahayupan. Makapapas pa sa tubo sa inyong mga binuhi. Dunay 33 ka amino acid, uban ang niacinamide, riboflavin, vitamin B6, folic acid ug thiamine. Way bisag kamay nga antibiotics. Saguli sa Lactovet ang lawog sa inyong mga kahayupan. Lactovet, another quality product of Lactobiotics Worldwide Corporation. Bring health into your home. Lacto Puffy Health Alert. Likayi ang cancer. Ang lactobacilli adunay anti-cancer activity nga mahulong sa pagtubo sa mga cancer-promoting bacteria. Napamatudan nga ang Lacto Puffy Health Drink adunay live lactobacilli strains. Ang pag-inom og Lacto Puffy Health Drink matag adlaw maprotektar kanimo sa mga cancer activity na mahimong nagtubo sa kalawasan. Inom og Lacto Puffy and bring health into your home. Bring health into your home. Nakasulay ba mo na nahurutan yung tanong tungod kay naigo kinis og sakit-sakit? Sa kadagan sa sakit sa mga tanom, nanginahanglan ba mo og tambal nga pagpanagang niini? Usa sa mga solusyon mo ang Antica Non-Toxic Fungicide and Bactericide. Ang Antica Non-Toxic Fungicide and Bactericide, kung i-apply nimo sa pre-harvest ug post-harvest, makatabang ni og paglikay sa mga sakit-sakit ug di lang kana. Makatabang pa jud
ni og pagpahimsog sa inyong mga tanom. Ang antika-organic non-toxic fungicide and bactericide kay naghimo ni og organic biofilm para di maapektuhan ang inyong mga tanom sa sakit-sakit sama sa tungrovirus, bacterial leaf blight, fusarium, wilt, rust, singatuka ug anthracnose. Usa pa, ang antika-organic non-toxic fungicide and bactericide kay usa ka organic nga produkto nga giaprobahan sa Organic Certification Center of the Philippines. Busa, makuha ninyo ang mga benepisyo sa fungicide ug bactericide sa usa ka organic nga produkto. Paminawa ang testimonya sa usa ka suki nga mogamit sa antika-organic non-toxic fungicide and bactericide. Ako dahil si Bradley Pahimutang, usa ka farmers diri sa Bohol. Nagsigi na jud ko gamit sa antika. Nindot jud ang epekto niini. Sa una, naigo akong humayan sa tungro. Nya nakuyawan na jud ko nga di na jud ko kabalik og tanom. May gani paggamit na ako sa antika, wa na daot ang uban akong mga tanom. Kunya di pa jud siya madala ng mga baha-baha kay ipakusgan man ang steam sa akong tanom. Nailhan jud nga himsog akong tanom. Ug epektibo gyud ang antika. Mao kini ang nindot nga benepisyo sa antika-organic non-toxic fungicide and bactericide. Busa, ayaw pagduha-duha. Gamit na sa antika-organic non-toxic fungicide and bactericide. Newsline. Balik sa itong tulumanon mga higala Newsline. Diyan ay dugang detalye gikan sa PhilWorks mga higala. May tungod niya itong 7.8 magnitude nga linog dito sa Mindanao. Sayo karong buntag, no? Earthquake Information 1, 7:37 a.m. Magnitude 7.0 radidili ni 7.8. Pero kusog na gihapon. 7.0. Depth is 10 kilometers. Mo din kusog-kusog yun kay mabawra kaayo. Mabawra kaayo mga higala dito ilawom sa dagat, no? Location 0.599 degrees north, 125.17 degrees east, or 13 kilometers 5 degrees west of General Santos City. Lugar nila ni Kuan, ni Pacman, Senador Manny Pacquiao. Niya ay mga reported intensity sa nagkalain-laing lugar. Kinakusgan nga tayog mga higala sa linog. Intensity 7 sa General Santos City. Atong iampo atong kaigsuunan taga Tuas General Santos. Mao ni ang kanhing Dajangas. Kinautunta nga dili grabe ang kadaot inyong nahiguman diha, kusog-kusog tong tayuga, no? Intensity 7. Unya intensity 6 sa Palimbang og Senator Ninoy Aquino, Ninoy Aquino sa lalawigan sa Sultan Kudarat. Intensity 5 sa Davao City, sa Kidapawan, Cotabato ug ingon man sa Carmen, Cotabato. Bagumbayan sa Calamansig ug President Quirino, Sultan Kudarat. Sibuco ug Siokon sa Zamboanga del Norte. Intensity 4 sa Mati, Davao Oriental. Buog, Zamboanga, Sibugay, Caraga, Manay ug Tarragona, Davao Oriental. Intensity 3 sa Butuan City. Mainit, Surigao del Norte, sa siyudad sa Dapitan, Zamboanga del Norte, sa Kumalarang, Vincenzo, Sagun, Zamboanga del Sur. Nya intensity 2 sa Dipolog City, Labason, Liloy, President Manuel Rojas, Salog, Zamboanga del Norte. Unya sa Alicia, Ipil, Mabuhay, Ulutanga o Siyay, Zamboanga, Sibugay, Mulavi, Zamboanga del Sur, Abuyog ug Dulag, Leyte, San Francisco, Southern Leyte. Nya
instrumental intensities, intensity 7 sa City of Coronadal, Sarangani, Santa Maria, Davao Occidental, intensity 5 sa City of Davao, intensity 3 sa Abuyog, Leyte, ug intensity 2 sa San Francisco, Southern Leyte, ug sa Dilag, Leyte. Mao na mga higala so far ang pasiuna nga feedback gikan sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology sa kusog nga linog. Atong korehaan ang unang announcement, dili 7.8 kundi 7.0. Nahitabo ni alas 7:37 karong buntag didto sa Mindanao, mga higala. Nya sigon sa report, dili kay sa atong nasod ra nga apektado sa pagtayog, dunay pagtayog sad nga nahitabo sa gawas dinhi sa Pilipinas, sa mga nasod sa Malaysia ug Indonesia, doon na say mga pagtayog nga nahitabo, and hopefully makadungog tag feedback kun kanusa o unsay kadaot nga ilang nahiaguman didto, mga higala. So mao na ang dugang detalye sa pasiunang report ganiha may tungod sa linog, kusog nga linog dito sa duol sa Cotabato ug Jansan. Sa laing bahin, mga higala, ang kagamahanan sa probinsya sa Sugbo nag-develop karon sa mubalor og 1.9 dulan na ni 2 million pesos nga online booking platform nga gitumong sa pagpanalipod sa mga turista gikan sa mga scammer. From fraudulent transactions, unya ilahang gi-strengthen usab, gipaligunan ang digital tourism services sa atong lalawigan sa Sugbo. Kining maong kalihukan gipaabot nga makapalambo pagdugang sa atong turismo dinhi sa Sugbo, makapaayo sa credibility o pagkakatuuhan sa industriya sa turismo ug muhatag ni og kuan dugang pa nga mga benepisyo alang sa mga nagsalig sa industriya sa turismo. Kini mga higala na hitabo pinanguluhan sa Provincial Tourism Office dinhi sa Sugbo. Kining mao nga online platform maghatag sa mga prospective tourists sa direct access ngadto sa lihitimo nga mga tour operators. Nakadungog man tingali mo sa ato mga balita sa nangaging simana, mga higala, nga daghan na kaayo nagreklamo kay nabiktima sila ni anang scam nga booking. Kay ang mga scammer magpatuo sila nga mga hotel. Ibutang nila diha sa social media, especially sa Facebook, doon na sila fake account nga magda sa logo ug ngan sa usa ka hotel. Unya, doon ay mga prospective nga mga turista nga mo communicate nila nga mo reserve mi be. Mo tuosan sila, sige, reserbahan mo o nihatag mo ining pasiuna. Pero dili dito sila ang tinuod nga hotel, ila lang nga kuan, gihack lang nila. Unya nagpatuo sila nga mao to ang official account o Facebook account sa hotel. Og nakapadag yung kwarta ang mga turista, doon ay uban partial, doon ay uban full payment. Kaya para sigurado yun nga sila makapuyo, only to find out nga wa di ay sila makabook. Scammer di ay ang ilahang gika-transact og business. So mao ni nga si Provincial Tourism Officer Rowena Montesilio mingon, kining mao nga platform, online platform para sa booking sa mga turista nga manganhi sa lalawigan sa Sugbo, regardless og unsa nga lugar ang ilang adtuon, kalikayan nga di na sila mailad. We are hoping that this will somehow resolve problems on scamming because the website will only lead them to legitimate contact details. Katog yung mga tinuod na nga mga hotel ang ilang makontak unya og magpadama gani sila og kwarta pinagi sa digital wallet, dili mahipunta ngadto sa dili mao ang ilahang kwarta, mga higala.
The online booking system will be integrated into the official PTO website, which is also being developed and will be monitored by a dedicated team of administrative staff. Mingon si Montesilio, ug iyahang gipasaligan ang publiko nga naay daghang mga safeguards nga ilang gipahiluna. Ug kining maong website, doon na pay mother website nga ang nagdumala mao gid mismo ang atong probinsya sa Sugbo, kay Galaan. Nindot ning balita para sa mga turista, unya di na punta mauaw nga dunay mga turista, labi na itong mga foreign nga mga turista o bisag katong mga domestic tourist nga taga-laing lugar, taga Davao, taga Mindanao, dito sa Luzon, nga gustong mga nidinhi, kaya tingali mag-diving ba sa Mualbual, maglangoy-langoy ba dito sa Malapaskwa, dito sa Daan Bantayan, or kaha, mag-whale watching sa Oslob, apan maila di ay tungod kay ang ilang accommodation nga ni reserve, scam di ay. So, makapabuhi tinuod ni pagbalik sa kanang murag naluya nga industriya sa turismo nato gumikan ining mga scammers. Alas 8:32 mga pahinomdom una sa di patamo padayon sa unahan. Newsline. Gabay sa maayong panglawas. Atun kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Kung maghisgot kitang kamunggay, sagad ato kining ipares sa pagkaon sama sa linatan nga manok. Matod pa, manok pinamunggayan. Apan, sayod ka ba nga ang kamunggay mas daghan og vitamin C kaysa oranges? Ug mas daghan og calcium kaysa gatas? Mas daghan og vitamin A kaysa carrots? Ug mas daghan og potassium kaysa saging? Ang kamunggay mubalanse sa imong blood sugar. Mao nga ang kamunggay gitawag og Miracle Tree. Mga gabay sa maayong panglawas. Atun kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Bring health into your home. Bring health into your home. Ako si Tita M, ang co-woman sa programang aron ang lungsod masayod mag-Lacto Puffy aron himsog pirmi. Wa ako magdahom nga mahimo di ay akong biktima sa kahilo sa pagkaon or food poison. Lain gyud ang akong paminaw mo to nga alit na lang na kong gibati nga kasukaon ko, pwera lang sa mga nangaon karon ha. Tulog yun ka bisis nga, suka ko, undang, papahulayon ko kadali, then mubalik na sa, ngayo ko sa kumbana og usa ka baso nga Lacto Puffy, ug dayon gihurot na ko diretso og inom. Apan sa dihang, inom na nako, ikalit magka, lagsik ang akong lawas nga murag walay nahitabo. Nagpasalamat pug maayo sa Lacto Puffy tungod kay gihimo siyang instrumento sa Ginoo aron maluwas ko ni adtong pagka food poison nako. Dili gyud ko mobiya niya. Hinuon ang akong himuon mga higala. Akong ihatod kaninyo mga higala ang maayong balita nga akong na-experience sa Lacto Puffy kung giunsa ko niya pagtabang. Iaghata mo mga higala kung doon na mo'y balatian sa inyong lawas o wa pa mo'y mga balatian, gamit na mo sa Lacto Puffy tungod kay dako kaayo di ay ni og katabang sa atong lawas. Bring health into your home. Tulungan ang iyong katawan na makaiwas sa high cholesterol, high blood, diabetes, heart problems, o galing uminom ng Lacto Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home, uminom na ng Lacto Puffy Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Lacto Puffy, ang ilindon nga maayo sa tanang sakit sama sa arthritis, diabetes, sakit sa tiyan, high blood, kidney, ulcer, atay, kalipanga, pagpanglipong-lipong, insomnia ug uban pa. Ang Lacto Puffy tamin usab nga dili mataptan og sakit. Usa kanunaya ang pag-inom sa Lacto Puffy para happy ug healthy ang pamilya. Mag Lacto Puffy kitang tanan. Mag Lacto Puffy.
Papi ang pamilya. Sige na, dali na, palit na. Sige na, lakto papi. Titigan o na yan, lakto papi taluwas. Sige na, lakto papi. Kakapi, maglakto papi, maglakto papi. Maglakto papi. Maglakto papi. Bring health into your home. Ang Lacto-Puffy adunay Lactobacillus probiotics. Umas na ilhan nga good bacteria mo neutralize sa mga bakterya sa lawas. Mutabang madaling mahilis ang kinaon ug maangko ng saktong nutrisyon. Taming sa lawas batok sa mga virus o bakterya. Abti kanunay ang imong hunahuna. Malipayon ug kalmado ka kanunay. Mag Lacto-Puffy matag adlaw. 100% natural, tinubdan sa kahimsog sa lawas. Aprobado sa FDA. Bring health into your home. Newsline. 38 minutos na pasado alas 8. Doon na patay na ibilin nga 22 minutos sa pagpadayon na ining atong programa Newsline. Again, inyo ning makita ug madungog pinagi sa Bantay Radio Cebu Facebook live streaming. Ingon man sa 102.9 South Radio usa naka FM station nga tuwa sa Karkar, Cebu apan ang transmitter tuwa sa bungtod sa Taluot, Argao. The Sound of the South. Mao na ang South Radio mga higala. Sad ipa ko mapadayon paghisgot og dugang isyu ni ay public service nga ato po ni katagag pagtagad kay daghan kayo ang kuan, daghan kayo ang interesado nga makatambong niini. Dunay ang University of San Jose Recoletos, USJR. Dunay gikatakda nga Grand Alumni Homecoming. Unya ni sa Hulyo 11 mga higala adto ni ipaygayon sa USJR Basak campus na may campus sa USJR gawas ining diya sa downtown Cebu City kini Duols Carbon naa ni sila'y dako sa kaayong campus sa Basak. Unya kini gos Ma'am Gigi ang among CEO sa Bantay Radio, sa Lacto-Puffy ug sa Asil Laboratories. Kuan man ni usa man ni ka alumna sa USJR. Husenian man ni siya. Doon na gani ko gipaabot unta nga ma-guest ron pero ambot tungon sa kay kakulian si Mr. Arnel Pahang. Nagsabot man mi nga karong buntag, Lunes. Muari siya tingali og dili siya makahimo para sa dugang pa nga mga kasayuran mahitungod niining dako nilang kalihukan. Umaabot nga Grand Alumni Homecoming sa USJR o University of San Jose Recoletos. Public service announcement to mga higala din sa atong tuluman ng Newsline. Karong adlaw mga higala, hopefully wa ko masayop, karong buntag. Sagad og dunay mga investigasyon kaniadto sa Senate Blue Ribbon Committee, sugdan ni nilag alas 10 sa buntag. So makita sa TV nga ang Blue Ribbon Committee, labing powerful nga komitiba sa Senado, nagtakda og hearing mahitungod sa flood control anomaly. Kay mao man ni ang yangungo sa mga tao. Daghang mga tao, dili lang ang mga supporter sa mga Duterte, kundi lihas lang mga mabuot nga lungsorano nagkanayon nga nganong magpalingaw man ta ana lang nga impeachment ni Vice President Sara Duterte unya ato na lang kalimtan ang dagko kaing kurakot, dagko kaing kawat sa mga proyekto sa flood control. Mura man og mas dako pa man gani ang na-involve nga kwarta niini. Wa na magpasabot nga kalimtan na lang nato ning gamay-gamay.
Nya adto na lang tas kinadak-an. Kanang duha, ang gamay-gamay ug ang dako kaayo ato ginang atimanon. So, dunay investigasyon karong adlaw may tungod sa flood control anomaly. Ang naka-awkward lang, marabag ka ng bakikaw bitaw nga huna-hunaon, kay duha ang ni-claim karon nga sila mooy Senate Blue Ribbon Committee. Sa ato pa, duha ka Senate Blue Ribbon Committee ang nag-imbestigar niining maong mga pasangil may tungod sa flood control. Ang una, niadto miaging semana, Blue Ribbon Committee nga gipanguluhan ni Senator Pia Cayetano. Unya iyahang Vice Chair si Senador Rodante Marcoleta. Ilang giimbestigar ang 15 ka mga saksi. Ex-Marines kuno to sila. Apan karon gitawag na lang og maleta boy sa media kay nihangyo ang Armed Forces of the Philippines. Nga ayaw na nagtawgan ninyo og Marines be kay dili naman na sila mga sundao. Dili naman na sila mga sundao sa pagtrabaho nila. Nagtrabaho magkana sila ni Zaldico. Unya nang hatod magkana silang mga maleta-maletang kwarta ngadto sa nagkalain-lain nga mga tao. So ayaw na sila og sangpita og Marines kay nadaot na pag-ayo ang ngan sa mga Marines ug naapil na ang kinatibuk ang armadong kusog sa Pilipinas. So mga disente, mga ligdo nga mga sundao naapil. Kay nganong naapil man? Kay ug corruption ning ilang gibuhat tinuod tong ilahang giingon hasta sila liable kay nganong manghatod man mo kickback. Apil di mo sa pagpalusot sa kickback. Granting without admitting nga tinuod ning tanan nilang pasangil. Ang akong pagtuo niini no. Duna ni mga pasangil nga tinuod, duna say mga naiapil nga dili tinuod. Kaya nga naman, example, sa una nilang pagpadayag niini mga higala usa ka news conference kaniadto, dili pa Blue Ribbon Committee kuan. Nagpa-press con ni sila. Ningon sila nga naghatod sila kwarta ngadto ni Loren Legarda, naapil ni among others. Loren Legarda o Mark Villar. Loren Legarda kay Senator, Mark Villar kay kanhi DPWH Secretary panahon ni Tatay Digong. Kay niadtong higayon si Loren Legarda o si Mark Villar diri pa man sa grupo nilang Tito Soto. Apan karon nibalhin naman ni sila. Nibalhin na ni sila sa grupo nilang Alan Peter Cayetano. Muna nga sa ilang testimony, ilan ang gilaktawan tong part sa ilang affidavit nga naghisgot ni Loren Legarda o ni Mark Villar. Kay maunay ning mga kauban nila ni Alan Peter Cayetano. So, depende lang og kinsay nag-coach nila nga kana i-appeal na, kana ayaw na nag-i-appeal na kay kauban na nato murag ingon ana ba. So, makawagtang na sa credibility sa ilang testimony nila mismo ug sa ilang testimony. Pero karon mubalik ning ilang credibility kun mag-atubang sila, mutambong sila ron sa hearing kay gipatawag man sad sila the same people kining Maleta Boys or ex-Marines. Gipatawag man sila sa hearing sa Senate Blue Ribbon Committee nga gipanguluhan ni Erwin Tulfo. Kung og dili sila manambong, ipakontempt sila, ipadakop sila. Apan kung mutambong sila, makahigayon sila confront. Sa mga personalities nga ilang giingong ilang gihatdan, pananglitan, Laila de Lima. Mingos Laila de Lima, nga noon tawang nahatdan, man kung ngalidtom kong prisuhan anang panahon na. So, karon maka-question si Laila de Lima kung saan makanaghatod nako nga napriso mo ko anang panahon na. So, mo na example mga higala nga mas nindot ni kinaa ang namasangil, naasad ang gipasanginlan. Kana kon mutambong. Atong obserbahan ron taod-taod mga higala kung naabay hearing nga diin mutambong ni sila. ...46 minutos na pasado alas 8. Dugang pahinumdum muna gikan sa atong mga sponsors.
Newsline. Tulungan ang inyong katawan na makaiwas sa high cholesterol, high blood, diabetes, heart problems. Ugaling uminom ng Lacto-Pafi Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto-Pafi Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Bring health into your home. Lacto-Pafi Health Alert. Likayi ang cancer. Ang lactobacilli adunay anti-cancer activity nga mohulong sa pagtubo sa mga cancer-promoting bacteria. Napamatud-an nga ang Lacto-Pafi Health Drink adunay live lactobacilli strains. Ang pag-inom og Lacto-Pafi Health Drink matag adlaw maprotektar kanimo sa mga cancer activity na mahimong nagtubo sa kalawasan. Inom og Lacto-Pafi and bring health into your home. Bring health into your home. Gipatawag sa kapitan sa barangay ang atong siningan, pre. Paisa doon, oy. Aron mabadtog na siya. Oy, nga nugod taon, dami ko yanap ang kabaho sa hugaw sa iyang mga binuhi. Peligro ba yan na, pre, sa atong panglawas? Mao ba, pre? Sayo naman unta na ang problema, ha, oy. Unsaon man, pre? Insumo ray katapat, anak, pre. Ang insumo, huwagtang sa tanang mga baho, sama sa patay nga mga mananap, mga hugaw sa atong mga binuhi, sama sa tai sa baboy, o iti sa manok. Insumo, ang kasulbaran sa kabaho sa atong palibot. Mag-insumo na kita aron ang kahumot sa palibot kanunay tang matakamtaman. Insumo, ang kabaho wag tangon. Mag-insumo na kitang tanan. Bring health into your home. Lacto-Pafi Health Alert. Sa mga mahiligon sa party, dili kalikayan ang makainom og alcoholic drink o maka-experience og hangover. Ang presence of alcohol sa dugo mo'y hinungdan sa paglabad sa ulo ug pagkalipong. Ang Lacto-Pafi Health Supplement nga gi-analyze sa laboratory sa Norway adunay amino acids na makapalagsik sa kalawasan ug maka-counteract sa epekto sa alcohol. Likayi ang sobrang pag-inom og alcoholic drinks. Inom og Lacto-Pafi and bring health into your home. Bring health into your home. Newsline. 11 minutos na lang sa lipang alas 9 mga higala. Nini na ginapos nga bahin sa atong programa. Akong isgutan ning kuan may tungod sa problema sa syudad sa Sugbo. Unsaon paghipos og tarong sa mga basura. Dunay mga ginagmayng paagi sa mapanlitan ining ilahang paghimo og eco station. Diya sa South Road Properties. Nga maka-reduce og mga 15 tons, 15,000 kilograms sa volume sa mga basura matag adlaw. Pero pila ra mo guna nga dako makaayo ang volume sa basura. Murag 500 tons ang volume sa basura nato dinhi, pero may na lang na ay gamay, no? Ang balita mao nga magtukod sila eco station. Ang ilang pamaagi, doon ay mga barangay nga apil ni mga higala, dili patanan, mga napo pa man siguro na ikabarangay ang apil. Unya, isegregate na gidaan, naa na magudunta ng segregation basura, pero dili man, murag kuti magkaayo ni pag bahin-bahindaan sa madugta o dili madugta, biodegradable o non-biodegradable. Mo nang ato lang sa gulon, bildo, plastic, mga lamaw, apil lang diha sa basura niya, labay. Wala nga, problema na siya mga higala kay isegregate naman puna, no? Punaan pa nga, ang nag-una na itong problema, asa man ato labayan nagbasura, binaliw man unta to, apan ang sa binaliw, gikan silar man, wa naman palabay, sukad niya itong nahugno na ang taas na kaayong pundok sa mga basura unya nikalas ganitong 36 ka mga kinabuhi. Nalubong nga buhi ang mga tao na tabunan sa nahugno nga basura. Pila ka tunilada to ni tabo nila. Tungod kay imbis landfill, ang naa sa binali, wa naman malandfill. Kasabot ba mong kung saan ang landfill mga higala? Kana bang lungagan ang yuta
Unya, adto dito tamok. Mahog dito sa lungag ang basura, tabunag yuta. Apan kung mapuno na, ayaw nagsigihig labay, kadili na landfill, dump site na. Okay. Ang landfill na puno naman, kadali ramang mapuno good. Daghan makaayon ning basura sa syudad sa Sugbo. Gilaliman ka sa gidaghanon sa mga tao diri. Sa kadaghang barangay sa syudad, unya sa kadaghang tao nagpuyo sa kada barangay. Puro dunay basura. So kinahanglan kitag plano unta, long-term nga plano, unsaon paghipos atong mga basura. Pa ni ay mga ginagmayng pamaagi nga gibuhat ron ang kagamanan sa siyudad sa Sugbo nga gipanguluhan ni Mayor Nestor Archival. Dila po na to sa wayon kay bisag gamay ra na apan naning kamot siya, pero sa samang higayon unta atong awhagon silas Mayor Nestor Archival, silas Vice Mayor Tami Osmeña ug ang mga konsehal. Waay partiduhay, kamutanan paghiusa mo, dako ning problema. Manimaho ta pag-ayo ini kung dili na pangitaan og long-term solution ang paghipo sa basura sa siyudad sa Sugbo, mga higala. Now, going back, nining Eco Station sa South Road Properties, nas SRP. Muridus ni matud pa og mga 15 tons. 1 ton is 1,000 kilograms, no? Sa ito pa mga 15,000 kilos nga basura. Nga i-transform ni from waste into valuable resources. Dili waste to energy. Waste, gikan sa iyahang pagka basura, pagkabiya na gidunta, wa nay gamit, nga magamit ni sa mapanlitan sa abono, fertilizer, animal feed, o mga recyclable materials. Kining maong facility, kining Eco Station, mga higala, matud pa, giinugurahan ni atong usang adlaw, Hunyo 6. Atol sa pagselebrar na to, pagsaulog na to sa World Environment Day, kunya si Mayor Nestor Archival sa siyudad sa Sugbo ug mga sakop sa konseho, apil ng mga representantes, mga non-government organizations, mga religious groups, mga barangay officials o mga taga-private sector ni tambong sa maong kalihukan pagbukas sa proyektong Eco Station. Kining Eco Station, mga higala matud pa, dunay composting facility. Kami sa Lacto Pafi o sa ASI Laboratories, mga sister company sa Bantay Radio, mga higala, dili na ni strange, dili na ni foreign para namo ng composting kay doon nami vermi composting. Amot kaya kung sa gamito nila sa composting, ato ning padayonan pagbasa ang balita. The Eco Station features a composting facility, plastic shredders kanang hiwa sa mga plastic, black soldier fly. Soldier fly ang ilang gamiton sa ilang composting. Breeding area sa black soldier fly. Mura niglangaw ang black soldier. Kaya nga among composting sa amo ang kumpanya, mga higala, para abono gihapon. Kuan man. Kanimang mga earthworms. So, mao ni mga higala ang kuan. Nakalahi, pero sige lang, no? Nindot na nga naay Eco Station, naay composting ang kagamahanan sa siyudad sa Sugbo, pero kagamay ra ba, no? O gusto ning ako ang figures, ako pa ning i-verify niya. Murag doon natay 500 tons. 500 o 200 tons. Nga basura kada adlaw. So makuhaan lang mga 15,000 katoneladas. Main na lang nga makuhaan kaysa dili lang yun makuhaan. Apan kinahanglan kita, no? Dili ni mo ay makasulbad sa kinatibukan sa atong problema sa basura dinhi sa Dakbayan sa Sugbo, mga higala. Kinahanglan tag long-term solution. Naagyoy lain nga malabayan sa basura, dili kay karon god gastoso kaayo ng saluginsan, no? Layo kaayo ang gasto sa
O, layo kayo nga travel sa truck sa basura ang aluginsan niya, dako kay gasto. Ang bayad nato tingali sa kaniadto usa ka truck 1,000 kapin. Karon mo 3,000 na kapin. Unya tungod sa kalayo aluginsan. Wa may laing local government unit nga pasalig nga sige ari diri ilabay inyong basura. Si Mayor Rajiv Inad dito sa Amos Minglanilla na nalipod man sa taon siya namo nga dili sa taon kay may bahuan. Ibalibad siya ingon siya nga dili lang mi anang kuan labayanan mig basura kami gani naglabay mi tuas Naga. Lugar ang basura sa Minglanilla tuas sa Naga gilabay. Unya hangyoon na noon siya sa syudad sa Sugbo nga adto ilabay ang perting daghan ang basura sa syudad sa Sugbo sa Minglanilla. So maingon to sa Mayor Rajiv Inad nga dili lang mi. Balibad lang mi ana. Kung doon ay mga nagtuo nga mo tinong daginitan sa Mayor Rajiv Inad, suspenso noon siya kung sa katuig. Pero dili na. Mga pagtuor na mga igala, wa na resibo na mo na nakaingon. Apikin ako sa panahon mga igala nga magpadayon pa sa atong programa karong adlaw mga igala. Unang adlaw sa ting trabaho nining simanaha. Unang adlaw sad nga magsugod na ang klase alang sa school year 2026-2027. Kanya karong taon-taon, tingali makakita tag hearing. Interesting kay ini, grabe ang hype nini mga igala. Interesting kay ini kay lain na sa ning hearing unsa na kay atong mabati sad gikan sa mga testimonies sa mga tawo nga gipadadag sumpina o gipatawag aron manubag sa mga pangutana atol sa hearing sa Senate Blue Ribbon Committee. Laing Senate Blue Ribbon Committee ni mga igala, pinanguluhan ni Senador Erwin Tulfo. Itong pinanguluhan ni Senator Pia Cayetano ug nila ni Senator Rodante Marcoleta, naitabo na to ni atong milabayng simana. Apan karon nagsige gyapog lalis, kinsa may tinuod gyud. Kinsa may subay gyud sa balaod nga mangulo sa Senado. Si Erwin Tulfo ba? At si Win Gatchalian ba? Isip Senate President pro tempore? O magpabilin yun nga si Senator Alan Peter Cayetano kay 13 ang mipili niya. Mipili niya nga 13 apil patos Bato de la Rosa o si Jinggoy kay wa pa sila problema. Wa pa mo sibat-sibat si Bato o ni Jinggoy wa pa mapriso. 13 sila, napili si Senator Alan Peter Cayetano. Apa ni apay dili unconfirmed report. Akong klarohon, wa pa ni ma-confirm pero naanay mga hugon-hugon. Matrisi na ning grupo nilang Erwin Tulfo kay mutipo na sad ni Cheese Escudero si Joel Villanueva nga mutakli na gikan sa block nilang Alan Peter Cayetano ngari na sa block diri sa mayoriya karon nga gipanguluhan ni Win Gatchalian. Kung mahitabo na, mawagtang naning lalis og pilay kuan og pila gyud ang quorum kay gilalisan man ang quorum ron dusira nya na po agmo 13 na mas dili na Senate President pro tempore si kuan Win Gatchalian. Mahimo na gyud siyang Senate President unya mulagpot na gyud na og mahilom na tingali mahilom na si Senator Alan Peter Cayetano. Nining tungura atong takupan ng atong programa mga higala. Daghang kayong salamat sa mga nag-support sa atong tulumanon. Kato nagtanaw lang diha sa Facebook Live. Palihog lang like ug share. Niya katong naminaw diha sa South Radio, palihog padalhimig feedback, no? Padalhimig feedback. Pinagi sa pag-chat na mo. O baka mo text mo no, unsang paagi makapadangat mong feedback kung sa katinaw ang atong programa diha. Singan usab sa Lacto Puffy Worldwide Corporation ug Asil Laboratories. Singan sa ako mga technicians on board diri sa studio Kinon Siniza. Ug ingon man dito sa South Radio tuwa si Ray Alquizar. Ako si Jun Carillo. Maayong adlaw. Newsline.
Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.